Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Opisyal lang mapapalitan ng Digital OFW Pass ang dating Overseas Employment Certificate o OEC na layong gawing mas mabilis at mas magaan ang proseso para sa mga umaalis na OFW. Bahagi ito ng Digital Departure System ng Bureau of Immigration at binuo ng DICT at Department of Migrant Workers upang masigurong maayos ang monitoring at mas mabilis ang pagproseso. Sa pamamagitan ng eGov.ph app, maaaring makakuha ng QR code na magsisilbing exit clearance ng OFW, papel-less, hassle-free at mas secured. Patuloy na pagtindig at paninindigan sa teritoryo ng Pilipinas. Ito ay isang mahalagang gampanin ng bansa ayon sa isang international advocacy at research group, bunsod ng malaking epekto nito sa mundo. Narito ang ulat. Malaking papel umano ang pagtindig at paninindigan ng bansa sa teritoryo nito, partikular sa West Philippine Sea o WPS. Ito ay batay sa isang article na inilabas ng isang international research at advocacy group na think tank. Giit nito, malaki ang epekto nito sa lumalawak na ambisyon ng China para sa global domination. Partikular rito ang isinusulong na makamit ni China President Xi Jinping mula pa noong 2012 ang China Dream. Ito ay isang komprehensibong pambansang pananaw na naglalayong makamit ang Great Rejuvenation ng Chinese nation sa pamamagitan ng sentenaryo ng People's Republic of China sa taong 2049 para sa mas maunlad, malakas, demokratiko, sibilisado at nagkakaisang bansa. Sinasalamin sa naturang ulat na ang posisyon ng Pilipinas sa WPS ay mas malalim kaysa sa territorial claim sapagkat ito anila ay may mahalagang ambag sa pagpapanatili ng pandaigdigang kaayusan at paggalang sa batas. Sa panig ng respetadong Chairman Emeritus ng apat na civic-oriented organizations na si Dr. Jose Antonio Goitia, hindi intensyon ng bansa na maghimagsik ng tensyon, bagkus ay pinaglalaban lamang ang tama at patas na proseso. Matatandaan na taong 2016, napabura ng arbitral ruling ng United Nations Convention on the Law of the Sea ang bansa at iginiit ang sovereign rights sa likas na yaman na nakapaloob sa exclusive economic zone. Sa kabila ng pagkilalang ito, patuloy pa rin ang bansa sa pakikipaglaban sa legal na batayan na ito. Ayon pa sa think tank, dahil sa nakapwesto ang Pilipinas sa gitna ng mahalagang ruta ng kalakalan at seguridad, lubos na nakakaapekto ang mga desisyon ng gobyerno, hindi lang sa Southeast Asia, kundi pati na rin sa mas malawak na mundo. Ang pagpapahalaga at pagtatanggol sa karapatang teritoryo ay malaking kontribusyon para sa kapakanan ng mga umaasang mamamayan sa likas na yamang dala ng karagatang ito. Sa pagtatapos, binigyang diin ng Chairman Emeritus na hindi patitinag ang bansa sa kahit na anong panggigipit na gawin ng China, gaya ng nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mahinahon, makatarungan at makatuwirang pakikipagdialogo at para sa kinabukasan ng bayan. Princess Castro, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Simula December 15, pahihintulutan na ng Korte Suprema ang paggamit ng Filipino Sign Language o FSL interpreter para sa paglilitis na kabilang ang isang deaf o hearing-impaired Filipino. Isang listahan ng accredited FSL interpreters ang ibibigay kada taon ng lahat ng korte. Ngunit maaari ring kumuha ng sariling accredited interpreter ang hearing-impaired basta't may pahintulot sa kabilang kampo. Papayagan din ang remote interpreting sakaling walang available na on-site interpreter kung ang paglilitis ay maikli lamang at walang testimonya o hindi sensitibo ang kaso. Pagdiin ng Korte Suprema, kailangang respetuhin ng mga interpreter ang pagkakakilanlan, lengguwahe, kultura, status, gayon din ang personal na katangian at paniniwala ng isang deaf person. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, higit 5,000 bagong kaso ng HIV na itala ngayong ikatlong quarter ng taon. OFW Pass, magagamit na via digital platform. Pagpapalawig sa EDCOM 2, pinaburan ng Senado. Agarwood Industry, pinalalakas sa bansa.
Industriya ng pelikulang Pilipino, layong palawigin. Pilipinas, nakasungkit ng mga medalya sa WorldSkills Asia Taipei. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.